Hindi magawang makapagsalita ni Nick lalo nang makitang mukha ni Krisa na may halo-halong emosyon. Hindi na mapigilan na mangilid ng mga luha nito sa mata na mula pa lalong magkabila niyang pisngi. Ilang beses niyang binuksan ang bibig upang sagutin ang katanungan ng nobya, ngunit ibang salita ang lumabas dito. Hey Chris, ayaw mo ba? Hindi mo gusto? Masyado bang maliit ang diamond? Ilang beses na umiling si Krisa. Hindi yun ang problema niya. Natatakot na ako sa sobrang kasiyahan na ibinibigay mo, Nick. Baka mamaya yung kapalit nito ay, shh, wala kang dapat na ipag-alala. Harang na niya ng hintuturo sa bibig ng nobya upang matigilan ng itong magsalita pa. Walang masamang mangyayari upang nakawin ang kaligayahan natin dalawa, Chris. Huwag kang mag-isip ng ganyan at magpapaniwala sa mga walang kwentang bagay. Mga lumang kasabihan lang naman yan. Ikinulong na ni Nick sa kanyang mga bisig si Krisa upang pakalmahin na ito. Basang-basa niya kasi ang takot na nakabalot sa kanyang mga mata. Masuyo niyang hinagod ng likod ng nobya dahil kahit na anong saway niya ay umiiyak pa rin ito. Tuloy-tuloy pa rin ang bumagsak ang mga luha nito na animoy parang tubig na nasirang gripo. Tahan na, saway pa dito ni Nick na pinunasan ng luha gamit ang likod ng kanyang palad. Nalulungkot ako kapag nakita kitang nasasaktan at umiiyak. Wala kang dapat na ikaiyak. Ano ka ba? Tears of joy ba yan, ha? Marahang itinango ni Chris ang kanyang ulo habang ang mga mata ay nasa mukha na ni Nick. Isinaksak niya sa isip niya na ngayong kasal na si Nelia at may asawa na, ano pa bang pinapangambahan niya? Wala na dapat pa. Tayo ang gumagawa ng kapalaran natin. Tayo ang nagdidikta kung magiging malungkot ba tayo o masaya. Tayo, Chris, hindi ang ibang tao, hindi ang mga kasabihang walang basihan at kwenta na porket masaya ay may kapalit. Bago tuluyang lumubog ang araw ay tumigil na rin si Krisa sa pag-e-emote matapos na patuloy na aluin ni Nick habang nagbibihis ay naalala niyang pinangako umano ni Nick na sila nang bibili ng panghanda nila. Binanggit yun ni Vanjie bago sila umalis ng bahay kanina. Pihadong nakalimutan na rin ito ni Nick nang dahil sa ginawa nila. Gabi na pala, mamimili pa ako ng mga panghanda namin. Lagot ako kay Tita Vanjie kung uwi ako ng walang dala. Niyakap na ni Nick mula sa likuran si Krisa na naging dahilan upang matigilan siya sa mga sasabihin pa sana. Marahang hinalikan nito ang batok niya patungo ng leg ng dalaga gamit ang malambot na labi. Napapiksi si Krisa. Huwag ka nang mag-alala, inutusan ko kaninang sekretary ko na mamili na. Ready na sila sa salat, dadalhin mo na lang pauwi sa inyo mamaya. Kinaplos na naman ng mainit na palad ang puso ni Krisa sa pagiging thoughtful ni Nick. Subalit agad na namulang mukha niya nang maalalang naraw ng sekretary nito. Kailan kaya ito dumating? Ibig sabihin naraw ng sekretary habang sila ni Nick ay nasa loob ng silid at nagtatalik? Nahulaan agad ni Nick ang mga tumatakbo sa isipan ni Krisa na namula palalong mukha. Yung tipong lahat ng dugoy na sa kanya at mukhang nang dahil sa inaiisip. Anong kinakahiya mo sa kanya, Chris? We're getting married naman soon, hindi ba? At in advance lang natin dahil ang honeymoon, walang masama sa bagay na yon. Gets na yun ng sekretary ko. Wala kang dapat na ikahiya sa kanya. Nakagat na ni Krisa ang labi niya. Hindi niya pa rin mapigilan ng mahiya sa sekretary kahit na totoo. Ang sinabi ni Nick, bumilis pang tibok ng puso niya. Iniisip ko anong magiging itsura kapag nakita na sila ng sekretary ng abogado. Hinalikan panindigan likod ng kanyang tenga. Marahan na yung kinagat-kagat ng nobyo na halatang may kakaiba na namang pagnanasa sa kanyang katawang lupa. Hindi pa ito nagsawa sa ilang beses nilang mga ginawa. Kung ako masusunod, hindi kita papauwiin sa bahay niyo ngayon. Dito ka lang sa tabi ko. Magdamag tayo magtutuos. Magdabag natin gagawin ng bagay na yon para naman magkaroon na kaagad ng resulta. Hinayaan lang siya ni Krisa na paulanan pa siya ng halik hanggang matapos magbihis. Maya-maya ay marahan niya na itong itinulak palayo sa kanyang katawan. Paano ba naman pati siya ay muli na namang nagiinit sa mga halik nito? Tama na Nick, gabi na, kailangan ko na umuwi. Oo na, hindi naman kita pinipigilan. Marahang haplos ni Nick sa mga braso niya na may kakaibang ibig na sabihin. Friday night, susunduin kita sa music center. Dito ka na matulog para alam mo na. Anitong kumindat pa ang isang mata habang kinagat ang labi. Linggo pa naman ang dinner natin kasamang ating pamilya. Sige na Chris, huwag mo nang tanggihan. Okay, sunduin mo ko. Parang lintang nakayakap pa rin si Nick sa kanya hanggang sa lumabas na sila ng silid ngunit muli siyang pinigilan. Nick, tara na. Sobrang gagabihin na ako. Natatawang tura ni Krisa na parang ayaw ng payagan ni Nick sa higpit ng yakap nito at halos ayaw palabasin ng kanyang penthouse.
Hindi ka pa nagsawa? Lamog na ako. Saglit lang naman Chris, ilang sandali pa. Hiling ni Nick na ipinato ng babase ang balikat ng dalaga. Humigpit pang yakap sa katawan niya na pinagbigyan naman doon ni Krisa habang naiiling na. Kaunti pa. Inihatid ni Nick ang nobya sa loob mismo ng tanghanan nila kung saan siya nito sinundo kanina. Ayaw pa sanang umalis ng binata at nais na doon magbagong taon kasi nangako siya sa mga magulang na uwi ng mansyon nila. Iyahatid ko lang po si Nick sa sakyan. Paalam ni Krisa na magpaalam na itong hindi na rin magtatagal. Tinangwal lang naman ng dalaga na mag-asawa na may kakaiba't makahulugang tingin sa magkasintahan na parang ayaw maghiwalay sa araw na yon. Balik din po ako kaagad. Wika nito, tumalikod na para sumunod na kay Nick na nakalabas na ng kanilang pintuan. Ayaw na nitong magpahatid kay Krisa, pero makulit naman ang dalaga. Kabi-kabilaan ng putukan, hindi pa naman nagpapalit ang taon. May nakakagulat at may mga nasa malalayong banda ng lugar na yon. Ang saglit lang na paalam ni Krisa ay lumamon at tumagal ng halos kalahating oras. Siya naman ang clingy ngayon kay Nick. Nagawa niya pang pumasok sa loob ng kotse para lang makipagharutan pa sa fiancé niya. Sama ka sa akin, gusto mo? Tanong ni Nick na parang hindi na kayang mahiwalay pa sa nobya. Gusto mo bang pagalitan ka ni Papa? Eh di ba sabi naman niya kanina kahit nabukas na kita sa oli. Ano kaya tangay na kita ngayon? Sira ka talaga, sabi lang yun ni Papa. Alis ka na nga, bababa na ako, baka mamaya hindi ko mapigilan at biglang sumama na nga ako sa iyo. Sakay ng dalaga sa pahaging ng mga birong iyon ng fiancé sa kanya. Nagkatawanan silang dalawa, isang mahigpit na yakap at ilang segundong halik pa ang pinagsaluhan ng magkasintahan bago sila tuluyang maghiwalay. Habang pinapanood ni Krisa na lumayo pang sasakyan ng nobyo, naglalaro sa isipan niya na kailanman ay wala nang sino man ang makakapagpahiwalay sa kanila habang buhay na silang magsasama. Wala nang magiging surot lalo na siguro kapag naitali na nilang bawat isa sa kanilang katawan. Akin ka na Nick, forever. Akin ka na. Ilang segundo pa ang pinalipas ni Krisa bago muling bumalik sa loob ng kanilang bahay. Hindi mawala sa kanyang labi ang ngiting inilibot ng mga mata sa bagong paligid na parang ang gaan ng lahat sa buhay niya ngayon. Walang pabigat, walang masakit na iniisip. Muli niya sinulyapan ng dalawang singsing sa kanyang daliri. Hinipon na niya yon dahil iniisip niya na baka panaginip lang ang nangyari kanina. Itinaas niya pang palad na kagad kuminang ang diamond sa tamang liwanag ng ilaw sa bulwagan ng kanilang bahay. Napakurap-kurap na siyang muli. Tagal maghatid ha? Saan mo inihatid? Sa kanila ba? Akala ko ba'y sa kotse mo lang ihahatid? Sunod-sunod na bungad ni Carlito sa anak habang may nanunuksong tinig at mga mata na tila may iba pa doong mga ipinapahiwatig. Napanguso na doon ng dalaga, may hinang natawa sa pangiinis. Tumangulan si Chris at dumiretso na sa kusina kung nasa naman si Vanji. Nag-asikasong madras ng mga lulutuin nila at pagsasaluhan sa pagpapalit ng panibagong taon. Kakaalis lang ni Nick, lingon ng ginang, ibang himig nito kumpara sa ama. Normal lang tunog ng boses nito. Opo tita, yun ang bunga kala ni Krisa, iba na kasi ang naging tono nito. Sa sumunod niya sinabi, akala ko binitbit ka na niya papaalis. Hindi po tanggi niyang mabilis na tumango sa lababo upang maghugas ng kamay at tumulong na sa ginang. Bumalik si Nick sa penthouse at kinuhang mga kuting na inilagay niya sa kulungan. Matapos na ilulan sila sa loob ng kotse, nag-drive siya patungo sa mansyon nila kung saan nakapangako siyang doon kakain ng hapunan. Malapit nang mag-alas 8 yun ng gabi kung kaya naman halos nalilisik ng mata ni Nati nang dumating si Nick dahil kanina pa ito nakakaramdam ng gutom. Hindi naman nila magawang kumain habang wala pa doon ang panganay nila. Kuya Nick, sobrang pa-importante mo talaga. Halukip-kip nito ng dalawang braso na pinaikot pang mga mata. Kanina ka pa namin hinihintay. Gutom na kami at lahat. Napakatagal mo. Hay naku, nakakainis ka talaga. Naglabas si Nick ng red envelope at pinigay kay Nati ng manahimik na ito. Doon pa lang nagbagong mood nito. Nabaling ng atensyon ng kapatid niya sa cage ng mga pusang dala ni Nick. Hindi niya iniiwan ang mga kuting sa penthouse dahil wala ditong mag-asikas at magpapakain kaya inuuwi niya dito mula nang kunin niya sa lansangan. Dinala niya lang doon kanina dahil nais na ipakita niya sila kay Krisa. Inabot niya yon sa sumalubong na servant. At kailan ka pa natutong maging cat lover, Kuya Nick? Buntot niya natin sa kapatid na pumasok na sa sala. Saan ang galing ang mga yan? Anong breed? Bakit maikli ang mga balahibo nila at magkakaiba rin ang mga kulay nila? Natagpuan ng binata doon si Alex na prenteng nakaupo na nang makita siya ay tumayo.
upang magbigay sa kanya ng galang. Hindi niya expected na narito ang lalaki. Ang akala niya sila lang ng pamilya niyang kakain ng hapunan. Kung alam niya lang na allowed ito ng daddy nila, nala rin sana niya at pilit na iginit na dito kumain ng fiancé niya. Mga alaga yan ni Krisa, pinapakain niya. Kawawa naman kaya kinuha ko't pinampon. Nax, kamusta na nga pala kayo? Napatawad ka na ba niya? Nagbunga na ba ang mga paghihirap at pagtitiis mo? Nakagat na ni Nick ang labi. Gusto na niya ipagsigawan sa kapatid na engaged na rin sila ni Krisa. Oo, sort of. Anong score mo na sa kanya, kuya? Ang tagal mo nang nanunuyo. Hindi mo pa rin nakukuha muli ang loob. Ang hina mo naman kasi eh. Tinulungan ka na nga namin ni mommy. Pinalampas mo pang pagkakataong iyon. Ayan, magdusa ka. Tumawa lang si Nick. Paniguradang magugulat silang lahat kapag sinabi niyang they were getting married too. Siyempre hindi pa niya yun sinabi. Sa weekend na lang yun ang serve. Saktong lumabas na si Mrs. Bentacourt mula sa kusina. Bumakas ang pagkadismaya niya sa mukha nang makitang solo lang na dumating si Nick. Ang sabi ng sekretary mo, para nagkakamabutihan na raw kayo ulit ni Krisa. Bakit hindi mo siya sinama dito? Sa halip na ikatwiran niya, akala niya hindi pwede. Gumawa na lang siya ng ibang alibay para hindi masaktan si Alex. She's busy, mommy. Napag-usapan na namin na sa weekend na lang siya makikipag-dinner. Weekend? Bakit hinihintay mo pa yon? Ma'am, kakasabi ko lang na busy si Chris. Promise po, sa weekend pupunta siya dito. Matamang nakikinig lang si Alex sa kanila. Matagal na rin na hindi niya nakitang dating kasintahan. Sige, aasahan ko siya sa weekend ha? Kapag ikaw pinapaasa mo lang ako para manahimik lang. Ngayon lagot ka na sa akin, Nick. Ang dami mo sinayang na panahon. Binabalaan kita, huwag mong pinaglalaroan ng damdamin ko. Tumawa lang si Nick sa banta ng ina. O siya, halina kayo't kumain na tayo. Lalo mo pa akong pinapa-excite na makitang future daughter-in-law ko. Kamusta nga pala siya? Matagal na hindi ko siya nakikita. Ito namang si Nati, hindi na rin nangamusta sa sister-in-law. Sumunod ng tatlo sa ilaw ng tahanan papasok ng kanilang malawak na kusina. Hindi na rin umimik pa si Nati. Ma'am, sabi ko sa inyo, successful na siya eh. Hindi nakatiis sa sabat na ni Nati. Sikat na ang music center niya. Manahimik ka nga, Nati. Hindi na ikaw ang kausap ko kung hindi ang kuya Nick mo. Napanguso na doon si Nati na nilingon ng fiancé at parang batang humawak sa braso nito. Sinasagot ko lang naman ang tanong niya, hindi ba? Kuha nito ng simpatya. Nung hindi umaayon ng plano na mag-ina, ay hindi na nagpakita pa si Nati kay Krisa sa music center kahit na naka-enroll ang babae. Ilang beses siyang kinontak ni Miss Jen, ngunit marami siyang binabanggit na dahilan hanggang sa tuluyang nakalimutan. Dumulog na sila sa hapagkainan ng mga Bentacourt kung sana'y maraming handa. May lechon pa sa gitna noon. Naroon na rin si Mr. Bentacourt, hinintay na rin sila. Tahimik nilang sinimulan ng pagkain, gaya ng inaasahan na unang matapos ang padre de pamilya na nauna na ring umalis ito ng lamesa. Bakit hindi ka kumakain ng gulay, Alex? Unang punaninik na maglahong ama sa pinto. Nilagyan niya pa ng malaking piraso ng ribs ang pinggan nito dahil iniisip nitong baka nahihiya ng lalaki sa presensya niya. Kita kong pumayat ka yata. Kailangan mo kumain ng marami. Huwag mong pag-alalahanin sa health ang kapatid ko. Kuya Nick, nakikialam ka na naman. Bakit? Totoo namang namamayat siya. May problema ba kayong dalawa? Nung huli ko siyang nakita, medyo mataba-taba pa. Anong dahilan ng pababa niya ng timbang, Aber? Malamang diet. Bakit kailangan mag-diet? Ang dami mong tanong, kuya. Hindi na lang buhay mong pakialaman mo. Ni hindi mo nga magawang suyuin si Krisa. Nagpanting ng tenga ni Nick doon. Masyado siyang ina-underestimate ng kapatid. Anong hindi? Engaged na kami. Nakadalawang beses na ako nang bigay ng singsing. Wag nga ako, Nati. Nabitawan ni Miss Bentacourt ang kutsarang kanyang hawak. Naibagsak naman ni Nati ang baso niya sa sobrang gulat. Samantalang namutla si Alex sa pasabog na narinig niya mula sa abogado. Nick! Totoo ba yung sinasabi mo, anak? Napahilamos na ng mukha niya si Nick. Wala na, nadulas na siya. Alam na nila ngayon ang lahat. Eksaktong 12:00 na ng gabi nang makatanggap ng tawag si Krisa mula kay Nick. Kinikilig na napahilig siya sa gilid ng bintana ng kanyang silid. Nakaglu ang kanyang mga mata sa iba't ibang kulay ng mga paputok na nasa himpapawid. Dinig niya sa kabilang linyang sigaw ni Nati at Alex. Hindi pinansin niya ng dalaga na ang buong sistema ay nakafocus sa malambing na boses ng kanyang nobyo. Happy New Year, Chris! Sa'yo rin, Attorney Nick ko. Lumapad ng ngisi ni Nick na lumayo pa sa banda ng mga maingay na kapatid at fiancé nito. Hindi niya mapigilang lumaki ang ulot sa taas baba sa kilig na hatid ng kanyang nobya na nasa kabilang linya
Na-imagine na niya ang itsura nito habang sinasabi yun sa kanya. Nakagat na niya ang labi. Kung hindi lang gabing-gabi na, pinuntahan niya ito ng mga sandaling iyon at inuwi na sa penthouse. Kaya lang baka mapagalitan siya ng mga magulang. Oras na gawin niya yon. May respeto naman siya sa kanila kahit na gustong-gusto niyang tumawid para mayakap lang ang dalaga. Anong ginagawa mo ngayon? Wala, nakadungaw lang sa bintana. Maagang natulog si na Papa at Tita Vanji. Alam mo naman pareho na silang matanda kaya hindi na sila gaano matagal sa puyatan. Mahabang linya ng dalaga na nakaramdam na ng inggit. Wala, narito lang sa may bintana, nanonood ng fireworks display sa langit. Napahagod na sa batok niya si Nick, mali ang desisyon niya. Sana pinilit na lang niya itong isama sa kanila, gayong wala naman pala tong ganap sa kanila. Ang buong akala niya kasi magiging busy rin ang pamilya nila na gaya nila. Sana pala sumama ka na lang sa akin. Puno ng panghihinayang na tura ng binata na nasa langit na rin ng mga mata. Nag-enjoy ka rin sana gaya na lang nitong si Nati. Dugtong ni Nick na nagpatulis ng nguso ni Krisa. Naisip ng dalaga na sana nga sumama na lang siya. Magkasama sana sila sa pagsalubong ng panibagong araw ng taon. Hayaan mo na, sanay naman ako. Dinaan na lang ni Krisa ang inggit na nararamdaman sa mahinang pagtawan niya. Ganito na lang, mag-usap na lang tayo hanggang umaga, Chris. Ano naman ang pag-uusapan natin? Marami, future natin, saan tayo titira kapag kinasal na tayo, saan ang magiging honeymoon natin. Muli pang napahagalpak ng tawa si Krisa, punong-puno ng kaligayahan ng kanyang puso kahit nakausap lang niya ang kasintahan, ni hindi nga video call ang ginawa nito. Nagkamali siya doon, nang kumalma ng putukan sa paligid ay nahiga ng dalaga sa kama. Naupo naman sa may garden si Nick, iniling nito na mag-video call na sila, hindi na ganoong maingay. Nagkakarinigan na tayo, Chris. Mahina ang mga hagik-hik na isinagot niya, ang video call ng nobyo. Na nagpakislap pa ng mga mata ng dalaga dahil para yatang ang pogi nitong lalo kahit na nalilimahid sa pawis ng kanyang muka. Malamang dahil wala sa aircon. Kamusta ang New Year nyo? Masaya? Marami-rami rin kaming mga kamag-anak na bisita. Matutulog ka na ba? Umiling si Krisa na inayos ang kanyang higa sa kama. Hindi pa naman, kausap pa kita eh. Ikaw ba? Baka may gagawin ka na? Marahang tumango si Nick na may tinitingnan na sa pintuan ng kanilang mansyon. Tinatawag na kasi siya ng mga pinsan niya upang uminom. Nakagawian na nila na gawin ang bagay na yon dati pa. Mula nang maging legal age na. Sana iinom lang kami ng konti ng mga pinsan ko. Paalis na rin naman sila. O sige na, patayin mo na, matutulog na rin ako. Nakangiting sambit ng dalaga. Malakas na tawa na si Krisa nang biglang pinatulis ni Nick ang nguso. Yung tipong hahalik to sa kanya. Para ka talagang sira. Patayin mo na nga tawag. Naiiling na bulalas ng dalaga, aliw na aliw kay Nick. See you soon, Chris. I love you. Good night. Malakas na narinig ni Chris ang irit ni Nati sa kabilang linya. Narinig kasi nitong pagiging sweet ng kapatid niya. Lulong na lulong ka na talaga, Kuya Nick. Wala ka ng takas. Pupusta ako, mababaliw ka kapag nawala pa yan sa'yo. Bago mamatay ang tawag ay narinig pa ni Chris ang pagiging tugon ni Nick sa kanyang kapatid. Manahimik ka, panira ka talaga ng moment kahit kailan. Noon ka nga sa fiancé mo kong Lansay. Bakit nandito ka? Inayos ni Chris ang higati pinikit ng kanyang mga mata. Wala siyang ibang hiling kung hindi sana'y matutuloy na ang magagandang bagay na nangyayari sa pagitan nilang dalawa ni Nick. Wala na sanang magiging hadlang pa. Biyernes ng hapon ay sinundo ni Nick si Krisa sa music center. Kagaya ng kanilang napag-usapan sa tawag nito. Isang mahigpit na yakap ang binigay nila sa bawat isa. Binigyan din siya ng matunog na halik ni Nick sa labi. Hindi alintana ang mga employee na nakakita sa kanila. Wala naman silang pakialam doon na meron ng sariling mundo. Saan tayo pupunta? Pagkasakay ng kotse ay maang-maangang tanong ni Krisa kahit na alam niya kung saan. Saan pa ba? Nakahulog ang tanong ni Nick na dumukwang sa kanya't muli siyang hinilikan. Sabay haplo sa hita niyang nakabalandra. Nakasuot lang siya noon ng skirt kung saan may mahabang slit sa gilid, may partner na crop top. Mahinang natawa si Krisa, hindi niya malaman kung gawa ba sila sa apoy na magkasintahan dahil tuwing makikita'y parang apoy na nagliliyab ang kaloob-looban ng kanilang mga katawan. Tara na, mamaya na yan. Sapit niyang pabirong tinulak ang binata palayo sa kanya. Baka kasi mamaya hindi niya mapigilan at kung saan na naman sila umabot. Sabik na sabik pa naman din siya. Oo na, heto na. Pagdating sa penthouse ay unang hinanap ni Chris ang mga kuting na kanyang nakita. Wala. Nasaan sila, Nick?
Nasa mansyon, dinala ko na muna sila doon kasi mas maalagaan sila doon. Baka kung dito sila mapabayaan lang. Nalungkot ng bahagya doon si Krisa. Ngunit nang niyakap siya ni Nick ay kagad din yung nawaglit sa isipan niya. Makikita mo naman sila sa Sunday eh, huwag ka na malungkot. Napapiksi na si Krisa nang simulan na ni Nick na halikan siya sa leeg. Matapos ay yakapin siya nito mula sa likuran. Sandali lang Nick, higit ang hiningang natigilan ng abogado. Curious na kung bakit siya pinipigilan ng nobya. Bakit? Hindi man lang ba tayo maliligo? Alam mo na, maghapon tayo na sa trabaho. Hindi na kailangan. Kahit pawisan pa ang buong mong katawan, mabango ka pa rin naman. Umikot ng dalaga upang harapin ang nobyo. Alam na niya kung anong binabadyang gawin sa mga mata pa lang. Hindi naman ako, ikaw, amoy na amoy kong pawis mo kahit na mas matimbang ang pabango mo. Napanganga na doon si Nick, napailing. Oo na Chris, maliligo na ako. Talo na nitong wikang nagsimula na maghubad ng damit na suot niya. Kagaya na inaasahan nila na puno ng pananabik, isang umatikabong labanan sa kama ang kanilang pinagsaluhan halos buong magdamag. Sinulit ang mga araw na hindi sila nagkasama. Sinigurado nila ang lahat ng iyon ay mapupunan.